Maligayang pagbabalik sa ating sagradong espasyo, mga kapwa ko manlalakbay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, ang isang salita ay maaaring maging isang sumpa o isang basbas. Isang salitang bibitawan mo ay kayang baguhin ang iyong tadhana sa isang iglap na parang isang alon na lilikha ng malalaking pagbabago sa karagatan ng iyong buhay. Manatili ka at ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang mahikang ito at kung paano iwasan ang mga patibong na nakakalat sa landas natin ngayon. Ngayon ay ang ikapitong araw ng buwan, isang panahon kung kailan ang buwan ay patuloy na lumalaki, nag-iipon ng lakas at liwanag. Ang enerhiya ng paglikha ay nasa rurok nito. At upang palakasin pa ito, ang buwan ay naglalakbay sa himpapawid ng Aquarius. Ang Aquarius ay isang air sign, ang tanda ng komunikasyon, ng mga ideya at ng kolektibong kamalayan. Ang pagsasanib ng papalaking buwan at ng impluensya ng Aquarius ay nagbubukas ng isang portal kung saan ang hangin mismo ay nakikinig sa ating mga saloobin. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang salita na kinakatawan din ng isang magic wand or scepter, mga instrumento na ginagamit upang ituon at idirekta ang intensyon. Ngayon, ang iyong boses, ang iyong wand, at ang iyong mga salita ang iyong spell. Suriin natin ng mas malalim ang misteryo ng araw na ito. Ang simbolo ng salita ay hindi lamang tumutukoy sa simpleng pakikipag-usap. Ito ang sagradong panginginig, ang vibration na humuhubog sa realidad. Ang enerhiya ngayon ay aktibo at malikhain, ngunit ito ay parang isang matalas na espada na may dalawang talim. Sa isang banda, maaari itong lumikha ng mga himala, magpagaling ng mga sugat, at mag-akit ng kasaganaan. Sa kabilang banda, ang isang walang ingat na salita, isang chismis, o isang kasinungalingan ay maaaring maging isang sumpa na sisira sa mga relasyon at maghahasik ng kaguluhan. Ang enerhiya ngayon ay elemental na hangin, mabilis, hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Ang mga planetang kaakibat nito ay ang Mercury, ang mensahero ng mga Diyos. Ang mga bato na nagpapalakas sa enerhiya ng araw na ito ay ang sapphire, na nagbibigay ng karunungan sa pagsasalita, at heliotrope, na nagbibigay proteksyon laban sa negatibong salita. Ang mga kulay na dapat mong isuot o palibutan ang iyong sarili ay lila at puti. Lila para sa espiritual na koneksyon at puti para sa kalinawan at katotohanan ng intensyon. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay malinaw. Bantayan mo ang iyong bibig sapagkat ang bawat salita ay isang binhi na itatanim mo sa hardin ng iyong bukas. May isang sinaunang alamat mula sa mga kabundukan ng silangan tungkol sa isang monghe na nagngangalang Kael. Si Kael ay may pambihirang kaloob. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay nagkakatotoo. Kapag sinabi niyang umulan ka, ang mga ulap ay nagtitipon at bumubuhos ang ulan. Kapag sinabi niyang gumaling ka, ang mga may sakit ay bumabangon. Dahil dito, siya ay iginagalang at kinatatakutan. Isang araw, isang aroganting prinsipe ang dumalaw sa kanyang templo at hinamak siya. Sa tindi ng galit, hindi napigilan ni Kael ang kanyang dila at nasambit niya, naway, maging bato ang iyong ginintuang puso. Sa isang iglap, ang prinsipe ay bumagsak at ang kanyang katawan ay naging malamig at matigas na estatwa. Labis ang pagsisisi ni Kael. Napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan na kaloob para sa kabutihan ay nagamit niya sa pagkasira. Mula noon, nanumpa si Kael na hindi na muling magsasalita. Ngunit ang kaharian ay dumanas ng tagtuyot at pagkagutom. Lumapit sa kanya ang mga tao, nagmamakaawang gamitin muli ang kanyang tinig. Sa wakas, naunawaan ni Kael, ang solusyon ay hindi ang pananahimik, kundi ang pagsasalita ng may pagmamahal
at kamalayan. Tumayo siya sa gitna ng bukirin at buong puso siyang bumulong ng mga salita ng pasasalamat para sa lupa, para sa hangin, at para sa mga butil. Unti-unti, ang lupa ay lumambot at ang mga pananim ay nagsimulang tumubo muli. Ang alamat ni Kael ay paalala sa atin na ang kapangyarihan ng salita ay hindi dapat ikatakot o itago, kundi dapat gamitin ng may suktulang karunungan at pag-ibig. Ito ang aral ng ikapitong araw ng buwan. Ngayon, ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pahiwatig. Maging mapagmatyag sa mga sinyalis na ito. Una, kung makarinig ka ng malinaw na tunog ng kampana o anumang tumutunog, ito ay isang magandang pangitain na ang iyong mga panalangin ay dinidinig. Pangalawa, ang pagkasira o pagkabagsak ng isang pinggan o salamin ngayon ay isang seryosong babala. Isang senyalis ito na ang isang negatibong salita na iyong binitawan ay nagsimula ng lumikha ng lamat sa iyong realidad. Pangatlo, kung makakita ka ng bahaghari, ito ay tanda ng basbas mula sa kalangitan. Pang-apat, kung may isang aklat na biglang nahulog at bumukas sa isang partikular na pahina, basahin mo ito. Ito ay isang direktang mensahe para sa iyo. Panlima, ang makapulot ng balahibo ng ibon ay nangangahulugang isang mensahe ng gaan at pag-asa mula sa iyong mga gabay. At panghuli, kung ikaw ay nauutal o nahihirapang hanapin ang tamang salita, ito ay hudyat na mas mabuting manahimik muna at magmuni-muni. Ang mga panaginip sa gabing ito ay kadalasang propetiko at literal. Bigyang pansin ang mga salitang naririnig mo sa iyong panaginip kaysa sa mga imahe na nakikita mo. Kung may nagsalita sa iyo sa panaginip, ang kanilang sinabi ay maaaring isang direktang payo o babala na dapat mong seryosohin. Ang mga panaginip tungkol sa pagsusulat, pagbabasa o pag-awit ay nagpapahiwatig na may mahalaga kang mensahe na dapat iparating o matanggap sa iyong paggising. Ang mga taong ipinanganak sa ikapitong araw ng buwan ay mga sugo ng salita. Sila ay likas na mahuhusay na tagapagsalita, manunulat, guro o mang-aawit. Mayroon silang angking karisma at kapangyarihang manghikayat gamit ang kanilang boses. Sila ay mga tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikitang mundo. Madalas na nakakatanggap ng impormasyon mula sa mas mataas na kamalayan. Ang kanilang pinakamalaking hamon sa buhay ay ang matutunang kontrolin ang kanilang dila dahil ang kanilang mga salita ay may kapangyarihang magpagaling o manakit ng mas malalim kaysa sa iba. Paano naaapektuhan ng enerhiya ngayon ang iba't ibang aspeto ng ating buhay? Sa pag-ibig at relasyon, ito ang perpektong araw para sa taos-pusong pag-uusap, pagbibigay ng papuri, at pagpaplano para sa hinaharap. Ang mga salita ng pagmamahal na bibitawan mo ngayon ay mag-uugat ng malalim. Sa karera at pananalapi, ito ay napakahusay para sa mga negosasyon, presentasyon, at pagpirma ng kontrata. Ang iyong kakayahang makipag-usap ng malinaw ang iyong susi sa tagumpay, iwasan ng panloloko at mga pangakong hindi matutupad. Sa kalusugan at kagandahan, ang ating lalamunan at vocal cords ay sensitibo ngayon. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang pagsigaw. Maganda ang araw para sa mga breathing exercise. At sa espiritual na pag-unlad, ito ang pinakamainam na araw para sa pagdarasal, pag-awit ng mga mantra, at pagbigkas ng mga apirmasyon. Upang lubos na magamit ang mahika ng araw na ito, narito ang ilang mga ritual na maaari mong gawin. Una, ang ritual ng apirmasyon. Kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang iyong mga nais sa kasalukuyang panahunan na para bang natupad na ito. Halimbawa, ako ay masagana at pinagpapala. Tumayo sa harap ng salamin, tingnan ang iyong mga mata at
Basahin ito ng malakas ng may buong pananampalataya. Gawin ito ng 7 beses. Pagkatapos, itago ang papel sa isang ligtas na lugar. Pangalawa, ang praktis ng panalangin or mantra. Maglaan ng kahit 20 minuto kung saan uupo ka sa isang tahimik na lugar. Maaari kang magdasal para sa iyong sarili, sa iyong mga mahal sa buhay, o para sa kapayapaan ng mundo. O kaya naman ay ulit-ulitin ang isang mantra tulad ng Om o Ako ay pag-ibig. Ang panginginig ng iyong boses ay magpapadala ng healing energy sa universo. Pangatlo, ang ritual ng pag-charge sa tubig. Kumuha ng isang basong tubig. Hawakan ito gamit ang 2 kamay at bumulong dito ng mga positibong salita. Pagmamahal, kalusugan, kasaganaan. Damhin ang enerhiya mula sa iyong puso na dumadaloy sa iyong mga kamay patungo sa tubig. Pagkatapos, inumin ito. Ang tubig ay magdadala ng mga positibong vibrations na iyon sa bawat selula ng iyong katawan. Sa nutrisyon, kumain ng mga magagaan na pagkain tulad ng prutas at gulay. Ang mga pagkaing nagpapadula sa lalamunan tulad ng pulot at tsaa ay maganda ngayon. Iwasan ang maanghang at sobrang maaanghang na pagkain. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na dapat iwasan. Ang paglabag sa mga ito ngayon ay may mas mabigat na kahihinatnan. Sa kategoryang sosyal at berbal, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsisinungaling, pagtsitsismis, pagmumura at pagbibitaw ng mga sumpa. Ang bawat negatibong salita ay babalik sa iyo ng triple. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Iwasan ang pagrereklamo at pagpuna sa iba. Sa mga gawain at aksyon, huwag magpunit ng papel o libro dahil ito ay simbolo ng pagsira sa kaalaman. Huwag kang mambasag ng pinggan. Kung magnenegosyo, huwag mandaya. Sa kalusugan, iwasan ang pagpapabunot ng ngipin o anumang operasyon sa lalamunan. Sa emosyonal na aspeto, iwasan ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo. Kung nararamdaman mong umiinit ang iyong ulo, mas mabuting lumayo at manahimik. Tandaan, ang katahimikan ngayon ay ginto. Tandaan, ang iyong boses ay ang iyong kapangyarihan. Ito ang tulay sa pagitan ng iyong panloob na mundo at ng realidad sa labas. Gamitin ito ngayon ng may karunungan, may pag-iingat at may pagmamahal. Naway ang iyong mga salita ay maging binhi ng magagandang bagay sa iyong buhay. Hanggang sa muli, naway gabayan kayo ng liwanag ng buwan.